Hello everyone, I'm Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Sonia. The program like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang araw po sa lahat sa ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel. Ang kapayapaan at habag biyan ng Diyos ay sama sa atin sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Na ito piling ko po sa Tumaka, Apostolic Believers of Christ International, mga kapatid, sa oras na ito ay atin naman pasalamatan ang Panginoon sa palibagong araw, dagdag na ating mga taon, at sa lahat na diriwang ng karawan. Happy birthday po sa lahat. Naway kapayapaan habang biyan ng Diyos, pagpapala ng mga araw at mga taon ay naway sumo sa inyo sa magitan po ng ating Panginoon Hesus Kristo. Yung kapatid, sa oras na ito atin ipahayag naman ang mensahe ng Diyos dahil po sa bawat araw na isang Panginoon na matuto tayo ng kanyang salita, sapagkat si Josue pinagsabihan ng Panginoon in Josue Kabanata 1, talata 8, na ang aklat ng utusan na ito huwag mong hiwalay sa bibig. Ito'y pagbulay-bulayan mo araw at gabi upang na maunlad, mapayapa ang iyong pamumuhay sa ibabaw ng lupa. Na ito mga kapatid, araw-araw talaga lobin ng Diyos ay ating ginagawa, na sana po ang salita ng Diyos ay malaman po natin kung ano talaga ang nararapat po, no? Kung ano talaga ang pinakamahalaga. Tandaan po natin ang sabi na manaklat sa Josue Kabanata 1, talata 8, huwag mong kalimutan basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi, para malaman mo kung paano mo matupad ang mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. So ganun talaga mga kapatid, kasi yun talaga ang napakahalaga po, na talagang yun po ang dapat natin gawin. Kailangan natin, kapatid, ang salita ng Diyos ay saliksikin. Dahil yan po ang sinabi ng Panginoon, pakinggan na lang natin para po kayo po ay makakarinig nito mga kapatid. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi, para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. So ganyan po mga kapatid, na ito ngayon, isa naman ating video ating gagawin para po na maparating natin sa buong sanlibutan. Na ito'y ating pagbulay-bulayan araw at gabi. So, minsan po sa gabi nagla-live po tayo, at sa araw naman nag-abasa tayo ng Biblia para po na maparating talaga natin ang mensahe ng Diyos sa buong sanlibutan, sapagkat ang Panginoon po ay nakatingin sa lupa at naghanap kung may isa ba na naghanap sa Kanya, ayon po sa Psalms 53 verse 2. Mula sa langit tinitingnan ng Diyos ang lahat ng tao, kung may nakakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa Kanya. So mula sa langit tinitingnan ng Diyos ang lahat ng tao kung may nakaunawa ng katotohanan at naghanap sa Kanya. Ito mga kapatid, hindi po ito nating ginagawa para po ipakilala natin ang kaalaman natin. Ito po ang ginawa natin para ipahayag natin ang kabutihan ng Diyos, ano ang plano ng Diyos sa tao, paano tayo isinilang sa sanlibutan. Ito po ay Kanyang kalooban at para po tayo sa Kanya. Hindi po tayo silang sanlibutan para po sa ating sarili na layunin. Ito mga kapatid, isilang tayo sa sanlibutan para po sa Panginoon. Sa 43:21, dito po tayo sa Isaias. Ganito po ang sinabi ng Panginoon. Ang sabi niya, sila ang mga taong aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin. So sila ang mga taong aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin. Na paano magpuri tayo sa Panginoon kung natin siya bigyan ng panahon? No? Kailangan natin malaman tulad ng pagsamba, magpuri sa Panginoon, punta ng simbahan.
para po na talaga purihin at ulatiin ang Diyos na ating pinaglingkuran. Na kung araw-araw talaga salisikin natin ng kasulatan, so ito po mabigay sa atin ng buhay na walang hanggang. Sa John 5:39, ito po sinabi ng Panginoon dito po mga kapatid sa 39 na sa John chapter 5. Sa John. Sinasaliksik niyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan nito'y magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Amen. So, sinasaliksik niyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan nito'y magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. At ang kasulatan mismo ang nagpatotoo tungkol sa akin. Na nalaman po natin dahil po sa Biblia kung ano talaga ang atin Panginoon Jesucristo. Sino ba siya na isinugo po ng Ama sa sanlibutan? Ano ba ang purpose na isinugo po ang anak? Para po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang nais ng Panginoon, mga kapatid, na malaman po natin. Kasi yan na lang ang kabutihan ng Diyos sa atin, dahil mahal niya sa sanlibutan, isinugo niya ang kaisa-isa niyang anak. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ganyan po. So isinugo ang anak para ang sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sinasaliksik po natin ang kasulatan, binabasa po natin ito para maunawaan at pinapaunawaan natin ayon po sa kalooban ng Diyos sa mga lahat po na ating mga kapatid, kaibigan, kamag-anak, lahat po ng namumuhay sa libutan, sa buong sanlibutan. Dahil sa Panginoon talaga na magkaroon tayo ng pag-asa. Malaman po natin ang totoo. Hallelujah. Kaya kapatid, ang katotohanan talaga ang siya po nagpapalaya po sa atin. Kasi kung malaman natin ang katotohanan, hindi po tayo maliligaw mga kapatid sa sanlibutan ng mga aral, kung ano man ang mga turo ng mga tao na hindi po talaga nakakabuti sa samahan. Ito po ay sumisira lang po na ating pananampalataya. Kaya huwag tayong kumpiyansa sa mga tao po na nagamit ng Biblia, dahil po hindi po lahat na nagamit ng Biblia ay totoo talaga na pinapangaral po nila ang katotohanan, dahil po ang diablo kailanman hindi po magtuturo ng katotohanan, kasi ang diablo ama ng kasinungalingan. Ay po sinabi sa John in chapter 8 verse 44 na ang diablo mga kapatid mula nang pasimula ay talaga mamatay tao. At ang diablo nagsalita lang po ayon po sa kanyang sarili. So hindi po kailanman po ang diablo magsalita ng katotohanan, sa pandiablo po sinungaling. Ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula, at ayaw niya ng katotohanan, dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling, dahil sinungaling siya, at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Di ba? So kung meron po mga buwan na propeta sa sanlibutan, hindi naman sila tuturo ng katotohanan. Ito po ay nangaral po sila, pero sinisira po ang ating pananampalataya, mga kapatid. Ito po ay sinabi po ni Apostol Pedro in chapter 2 verse 1. Ito mga kapatid na sinabi ni Apostol Pedro. Ngunit nagkaroon din ng mahuwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo, at palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubos sa kanila, kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. No, ito mga batid, ito po ay palihim na nangaral po sila. So nangaral din ito. Hindi pili tayo dapat
mga kapatid, kumpensa. Kasi kapag naghawak ng Biblia, kagad tayo mananiwala. Kailangan natin malaman kung ito ang sugo ba ng Diyos o ito pa ang sugo ng Diablo. Kasi ito po ang espiritu ng Diablo na sa bula ang propeta. Mga kapatid, ayon po sa pahayag, tandaan po natin sa 13 to 14 sa chapter 16 sa Revelation, kung pahayag mga kapatid. Ito po sinabi ng Biblia. At nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, ng halimaw, at ng huwad at sinungaling na propeta, ang tatlong masasamang espiritu na parang mga palaka. Iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pumunta sila sa mga hari sa buong mundo, upang tipunin sila para sa pagkikipaglaban sa Diyos, pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, nang-ipon lang po ang Diablo upang isa lang ang tao doon sa araw ng labanan ng Panginoon Kristo, kapatid, sa araw po ng kanyang isagawa na talaga. Isakatuparan na po ang nakasulat sa Biblia. Kaya wag tayong kumpiyansa. Itong mula ang propeta, espiritu ng Diablo po ito. Kaya kailanman hindi po magtuturo sila ng katotohanan. At tanda po natin, sinisira lang po ating pananampalataya. Kasi kahit na may pananampalataya ka, pero kung yung sinasamahan mo, hindi po nagtuturo ng katotohanan, so yun po ang magpahamak po sa ating pananampalataya. Kaya mag-ingat po tayo. Sa bawat araw, huwag tayong kumpiyansa. Kailangan natin malaman gano'n talaga nararapat. Kasi mahirap na mga kapatid, kung ito yung nasa ating kaligtasan ay kapahamakan pala. Dahil po akala natin may relihibo tayo, akala natin marunong si pastor, si brother, sister, si father, o sino pa man na nagtuturo po ng salita ng Diyos. Mag-ingat po tayo. Maliban na lang sa nagtuturo ng katotohanan, kahit anong relihiyon, basta sa katotohanan po tayo, mamalaya po tayo. Hindi po tayo mapahamak. Yes, yun lang po mga batid ang pinakamalaga. Dapat po nasa katotohanan tayo, dahil ang Diablo po mula ng pasimula ay sinungaling at mamatay tao. Dahil po sa kanyang kasinungalingan, namatay po tayo. Kasi binabaliktad po niya ang salita ng Panginoon na mamatay kayo, ang sabi niya hindi mamatay. So yun po ang nangyari sa atin. Matay tayo ngayon. Si Adan Shiva po ay nalila ng Diablo. At hanggang ngayon ang Diablo, ganoon din ang ginagawa. Nalila din ang tao para po na mapahamak. Nanang-ipon lang po ang Diablo para sa labanan. Ayon po sa verse 14, dito po sa pahayag. Iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pumunta sila sa mga hari sa buong mundo, upang tipunin sila para sa pagkikipaglaban sa Diyos, pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, nag-ipon lang po siya na ikaw isa lang sa araw ng labanan. Ano ba ang kapalit natin sa Diyos? Wala po. So, ganoon po ang Diablo pala. At ang espiritu ng bulang propeta, espiritu ng Diablo na parang palaka. Ito po ay nakita niya po sa luwan na matapos na po ang lahat ng gawain ng Diablo, ay lalabas na talaga itong espiritu ng Diablo na sa bulang propeta na parang palaka. So, yan mga kapatid. So ngayon, ang bulang propeta ang gumagalaw. Ito espiritu ng halimaw, ito mga panahon mga kapatid ng 666. Itong dragon, ito naman ang espiritu ng Diablo na sa dragon, ito po ang manghulog ng bituin dito sa lupa. So kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo sa bawat araw. Sana po itong ating natutunan na salita ng Diyos ay pahalagaan po natin paano natin makilala po ang aral. Kasi nangaral po itong Diablo, nangaral din. Pakinggan natin sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 up to 2. Ito sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Susunod sila. Now mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na darating ng araw na
sinabi ng banal na espiritu, suling araw tatalikod ang iba sa pananampalataya sa Diyos. At susunod sila sa mga mapanglinlang, mga espiritu at tinuturo ng mga demonyo. Nung nagtuturo din sila. At saka, sa verse 2, Ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. siyempre ang Diablo, walang konsensya po yan. Kaya namatay tayo kay Adan si Eva, na ang Diablo po, binalitad po ng Diablo na sinabi ng pumamatay kayo sa Genesis 2:17, na kapag kakain kayo ng bunga ng kahoy na ito, mamatay kayo. Ang sabi ng Diablo sa Genesis 3:4, hindi kayo mamatay. So, ganun po ang Diablo. Ngayon naman, itong mga tao nito nagtuturo, walang konsensya. Balikan natin sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 na po ito. Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Verse 2. Ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. So, walang konsensya, tinuturo. Kaya, dapat alam mo ang tinuturo sa'yo at sinusunod mo kung ang nangaral sa'yo, espiritu ng Panginoon o espiritu ng Diablo. Dahil po, espiritu ito ng demonyo, nagtuturo. Sa verse 1, nadalit ng panahon, tatalikod ang iba sa pananampalataya sa Diyos. Kaya nagtaka tayo, dati po, sila po talaga ay masigasig. Maaga pa sa simbahan, nagpagamit sa simbahan, nakadoon sa keyboard, sa bass, sa drum set, o saan pa man lagay ng Diyos sa kanyang iglesia, pero ngayon wala na. Ayon po sa sinabi ng banal na espiritu, darating ng araw, Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. ayun mga kapatid, dapat natin alam ang sinusunod natin aral kung talagang ito ba talaga ang nais ng Espiritu Santo, ito ba talaga ang ayon sa pangunawa ng banal na Espiritu. Sunod na sunod tayo. Hindi natin alam kung ito ba talaga ay dapat sundin, kasi nangaral din ito sila pero walang konsensya. Ayon sa verse 2, nangaral sila pero walang konsensya, mapahamak ng impyerno ka sapagkat sila po suko ng Diablo. Ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. So kaya dapat alam natin ang aral turo, kung hindi po ito kasinungalingan, ito ba talaga ay galing sa Panginoon. Mga kapatid, hindi pa uli ang lahat, na habang buhay pa tayo may pag-asa, ayon ang Panginoon talaga, ipahamak tayo. So mag-ingat tayo at saliksikin ang kasulatan ay sinabi kay Josue, ay sa ating binuksan na keyboards natin na aklat ng utusan, huwag mong hiwalay si bibig. Ito yung pagbulay-bulayan mo araw at gabi, pumunlad, mapayapa, masagana ang buhay natin sa ibabaw ng lupa. So mga kapatid, ito po yung salita ng Diyos para po sa atin. Sana po nakatulong po ito. Sinsya lang po kasi may sipon po tayo. Hindi po tayo makadirect o makaano tayo natin salita kasi sinisipon po tayo sa lamig po ng Japan. Pero hindi po hadlang ang sipon na hindi natin maparating ang mensahe ng Diyos sa buong sanlibutan. So salamat sa Panginoon sa mga minuto na bigay po sa atin. Sumitan dito, marami tayong matutunan. Magpaghandaan po natin ang ating pagharap sa hukuman. At saka ang aral natin sinusunod, ito ba talaga ay galing sa Panginoon? Ito po ay haka-haka? Ito ba talaga ay dapat natin paniwalaan o hindi? Mga kapatid, kaya sinabi talaga ng Panginoon kay Josue na ang salita ng Diyos, itong kautusan na ito, huwag mong hiwalay si bibig. Ito'y pagbulay-bulayan mo araw at gabi upang na pagpapalain po tayo. Now, kaya kung nasa pagpapala, huwag kalimutan ang salita ng Diyos. Ito mga kapatid na sinabi ng Panginoon kay Josue, chapter 1 verse 8. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi
para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Amen. Kaya mga kapatid, paano magtatagumpay tayo? Paano unlad ang buhay natin dito sa limutan kung ang salita ng Diyos pagbulay-bulayan upang masunod natin ang lahat ng nakasulat. Hindi kay simbal lang tayo, nakinig lang tayo, pero wala tayong ginagawa. So hindi pwede mga kapatid, kailangan ang ating napakinggan, ating gagawin. Dahil City 21 sa Mateo, hindi lahat ng tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa karera ng langit, kundi yung tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Kaya mga kapatid, kung pagpapala, maunlad ang buhay natin sa ibabaw ng lupa, yung ating gagawin, saliksikin, basahin, pagbulay-bulayan, araw at gabi, at upang masunod ang lahat na nakasulat dito, kung magkaganon, ay pagpapala, maunlad ang ating pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. Kaya mga kapatid, ginawa po natin ito, ang mga video, dagdag kaalaman lang po. Hindi po tayo gumagawa dito para po na manira o mataas man tayo na ating sarili, kundi tayo po ay gumawa nito sa mga video na ito, pinopost natin sa YouTube channel, sa Facebook, upang mga kapatid, malaman natin ang buong katotohanan at ng salita ng Diyos, no, na nararapat po natin sundin. Kasi ang diablo, gumamit ng bulaang propeta, mga pastor, o mga bulaan apostol, para lang na iligaw ang sanlibutan. Kaya dapat saliksikin. Kasi kung hindi mo alam mga kapatid, sunod ka ng sunod, yun pala, hindi na po yun pala ang ibig sabihin ng banal na aklat. So 34:16 dito sa Isaias, yun ito sinabi po ng Panginoon. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na iyon. At wala ni isa man sa mga ito ang walang kapares. Sapagkat iyan ang ipinasya ng Panginoon at siya mismo ang magtitipon sa kanila. Yan ang sinabi ng Panginoon, tingnan at basahin. No? Yan po yung sinabi naman ng aklat sa Isaiah 34:16. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. No? So, tingnan natin, no? Basahin natin, kung wala na kulangan. Kasi kung nakinig lang po tayo, atin po tayo magbasa, yan natin alam, naligaw na pala tayo. Kasi kung magtanong tayo, saan yung daan papunta ng Naguya? No? Sabihin niya na, sige, diretso lang. E ngayon, kung hindi ka magbasa ng mga kambang, itong mga signboard, so paano tayo makapunta doon? So ganun din mga kapatid, hindi kayo nagtanong ka lang sa iyong kaibigan, kay pastor, kay father, kay brother sister, na hindi ka rin magbasa. Kasi kung bigyan ka ng direksyon, hindi mo alam kung saan ka hinto, so ito nga ang daan, papunta po ito ng Naguya. E ngayon kung pupunta ka ng Naguya, diretso ka lang, hindi mo ka magbasa ng mga signboard kung saan ka naliliko. So kailangan may direksyon po tayo. Hindi pwede mga kapatid, kasi ang diablo talaga, mayroong bulaan ng mga apostol. Kapatid, ito sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 11:13. Ang sabi dito, Sapagkat ang mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi mga manlilinlang, at nagpapanggap lang na mga apostol ni Kristo. so nagpapanggap lang. So akala natin, pastor, pari, tagapagturo, kapatid, sunod yan ang sunod. Hindi pwede. Kahit si father yan, si pastor yan, si brother yan, marunong ng Biblia, wag tayo susunod kaagad. Dapat alam natin na ito sinusunod natin ay walang pagkakaiba po ng mga pagpanawan ng mga apostol upang gawin natin. Kasi ang diablo talaga mautak. At kahit na po ang diablo, nagkukunwari 14-15 sa 2 Corinthians chapter 11. At hindi naman iyan nakapagtataka. Dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Na hindi naman yan ikapagtataka dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag.
Kasi ang Biblia alam natin na nandito ang salita ng Diyos sa Biblia. Kaya ang Biblia, yun po ang sabihin natin, ginagamit ng dyablo upang nailigaw ang sanlibutan. Hindi natin katakataka sapagkat sa una pa lang, ang puno ng kahoy na yan, na ipinagbawal ng Panginoon ang bunga, kaya dan si iba, yun ang ginagamit para mamatay ang tao. So ang Biblia naman, alam na po ng buong sanlibutan na ang Biblia talaga nandyan ang salita ng Diyos. Kaya akala natin, ito ang ginagamit ng dyablo, pantakip. Pantakip, no? Ito mga kapatid, ang pagkunwari na parang anghel ng Diyos. Ibig sabihin, akala mo, sugo ng Diyos yan sapagkat nagdala ng Biblia. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, dito po sa Mateo 7:15, ayon po sa kanyang mga tagasunod, na mag-ingat kayo sa mga lumalapit sa inyo na kadamit ng tupa. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa. Pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. So, mag-ingat kayo. Ibig sabihin mga kapatid, pag mag-ingat kayo, mayroon pong iningatan natin. Nalalapit, ang sabi niya, lalapit sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa. Pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Parang maamong tupa. Akala mo kasi salita ito ng Panginoon, pinapangalan pa ni Kristo, pero ang tinutukoy ni Apostol Pablo na mga bulaan ng mga apostol, ito nangaral po ng ibang Hesus. Ayon po sa 2 Corinthians 11 verse 4. Ito po ang tinatawag ni Apostol Pablo, bulaan mga apostol. Sapagkat madali kayong napapaniwala ng kahit sinong dumarating diyan na nangangaral ng ibang Hesus, kaysa sa aming ipinangaral sa inyo. At tinatanggap din ninyo ang ibang uri ng espiritu at ang kanilang sinasabing magandang balita na iba kaysa sa inyong tinanggap sa amin. So ito po tinutukoy ni Apostol Pablo na tinatawag na bulaan mga apostol. Nagkukunwari lang. Sapagkat ang mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi mga manlilinlang at nagpapanggap lang na mga apostol ni Kristo. At Now, hindi naman iyan mga kapatid, hindi ka taka-taka. Ang sabi sa 14, nakapagtataka. Dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. 15. Kaya hindi rin nakapagtataka na ang kanyang mga alagad ay magkunwari ding mga alagad ng katuwiran. Pero darating ang araw na parurusahan sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. So, hindi ka taka-taka din na alagad ni Satanas ay magkukunwari. No? Nagkukunwari din sila ng mga alagad ng Panginoon. Kaya mag-ingat tayo. Baka matagal na po tayo sama-sama diyan, no? Sa mga pastor na nagtuturo o mga pari tagapagturo ng salita ng Diyos na hindi natin alam kung sang-ayon pa ba sa Biblia ang aral. So wala makaligtas dito. Kasi ang pastor nagamit ng Biblia, ang pari nagamit ng Biblia, yung mga evangelist nagamit ng Biblia, kung tagapagturo ng salita ng Diyos nagamit ng Biblia. Pero huwag tayong kumpiyansa. Pari, pastor, evangelist ba siya? Kung magtuturo ba siya sa salita ng Diyos, huwag kumpiyansa. Kasi ang pantakip ng dyablo ang Biblia. Kasi kung walang Biblia sila, paano maniwala sa kanila? Yun po ang pantakip ng dyablo para magligaw ng kaluluwa ng tao. So mga kapatid, maraming salamat po. Sana po nagdagdag po ito sa ating kalaman, ang salita ng Diyos na ating pinag-aralan. Sana po wag tayo mawala ng pag-asa. So patuloy lang po tayo mga kapatid, subaybay sa ating mga video, sa ating live streaming, Lobby ng Diyos, makapag-live tayo kasi busy-busy po tayo, hindi nakapag-live. Ito na ating ginagawa, video. So Lobby ng Diyos, makapag-live tayo kung may time tayo talaga kasi ngayon busy-busy po tayo. So ito po, i-like and share lang po natin, subscribe, and don't forget to post notification bell for update every day na new video or live streaming to sharing the word of God. Then sa ating Facebook, like and share lang po natin para maparating sa buong salimutan at mapaghandaan natin na ating pamumuhay bilang Christian. Totoo ba talaga sumunod tayo ng salita ng Diyos o naligaw na ba tayo na tagapagturo na kukunwari na ito yung mga lingkod ng Panginoon pero yung pala ay sugo ni Satanas. Mag-ingat po tayo sapagkat mahigpit po ang sinabi sa Mateo 7 verse 15, mag-ingat kayo sa mga tao na kukunwari na kadamit ng tupa pero lobo pala na maninila. So ito po yung lingkod sa Tumaka, Apostolic, Bible of Christ International. Sabi sa bawat isa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.